mainit po ang Lunes natin ngayon mga bossing dahil meron tayong pangtapat ika nga doon sa malupit na impeachment complaint na kanilang inihain. Coach Oli. Breaking news, meron tayong breaking news dito. Yung blank items. Blank items. Pero kasi, seriously, yan po ang dapat tinututukan natin. Yung impeachment, talagang pinanligaw lang nila yan. Pansinin nyo, last day nila ginawa yan. So parang wala silang kaplano-plano. Ang tagal nakabinbin sa kanila yan. Meron silang inaantay na fourth complaint. Dumating ba? Hindi dumating. Diba? So wala na sa isipan nila. Even yung mga congressman na pumirma, sinasabi na matagal to, hindi na to aabot. And yet, biglang pumirma. Posible dahil meron silang 150 million reasons. Di umano. Kaya sila pumirma. Di umano. Reason naman reason. Reason. So, kaya alam natin na ito'y pangligaw doon sa illegal, doon sa kriminal na ginawa nila. Kaya nga mayroon tayong mamaya makakausap. Pero patungkol dito dahil bawal po yung nag-fill up labag sa batas nung blank items na yon. Jay Guevara, isang mabilis. Ayun nga, mapatungkol dyan sa BICAM 9, yung congressman na nagsabing pag nag-yes siya o pag nag-no siya, mawawalan sila ng pondo. So talagang ang panakot ngayon ng pag hindi ka pumirma sa impeachment, wala kang pondo. Yan? Si Congressman Suan. Ganun ba yan? Nako po, medyo mainit yan. Pero syempre, meron kasi tayong importanteng makakapanayam ngayon. Kaya magbalita na tayo patungkol dito, Coach Oli. Nagtungo sa Ombudsman ngayong Lunes ang ilang abogado para kasuhan ang isang mataas na opisyal ng gobyerno, si MJ Mondehar, sa report. Hi, Speaker! Nasa Ombudsman araw ng Lunes, February 10, ang ilang abogado para magsampa ng reklamo. Ang kakasuhan, si House Speaker Martin Romualdez sa isyu ng umunoy insertion sa 2025 national budget. Ayon sa complainants, nilabag raw nila Speaker Romualdez, Majority Leader Manuel Dalipe at House Budget Leaders na sina Zaldi Co at Stella Kimbo ang falsification of legislative documents. Idinagdag din ang kasong graft. Nagugat ang reklamo sa isyu ng blank item sa 2025 BICAM report ng pambansang pondo ngayong taon. Issue na una in-expose sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ayon kay dating House Speaker Bebot Alvarez, binilang nila kung magkano ang inilagay sa blank items sa 2025 GAA. Marami yung blanco na yon. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Habang nagpa-file sa loob ng Ombudsman, ito naman ang sigaw ng mga nagrally laban sa mga kinasuhan. Para naman sa Citizens Crime Watch na isa sa mga nagreklamo, umabot sa 12 counts ng falsification of legislative documents at graft ang kanilang isinampa. Well, kaya po 12 counts yan, ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos mo. Hindi nyo pwedeng gawin yun, kahit piso nga basta 0. So 12 times po naming nabilang na meron pong ganong insertion, yung singit, oo. Iginagalang naman ng Kamara ang paghahain ng reklamo sa Ombudsman kaugnay sa umunoy insertion sa 2025 national budget. Samantala, pagkakabilanggo mula 6 na taon at 1 buwan hanggang 15 taon at perpetual disqualifications paghawak ng posisyon sa gobyerno ang parusa sa kaso. Ayon sa grupo, hindi diversionary tactic ang reklamo kasunod ng pagkaka-impeach ni VP Sara Duterte sa Kamara. Wala rin daw kinalaman si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa inihaing kaso. Ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila sa yung kaso. Kaya sila ang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatabunan itong iskandalo sa budget ng 2025. Mensahe naman nila sa Ombudsman. Gusto lang namin patas yung laban on the merits.
tignan nila yung reklamo namin. Kung may merits naman, ay pwedeng isampas sa Sandigan Bayan. Kung walang merits, edi i-dismiss. Walang problema yon. Basta decision on the merits. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondiham, SMNI News. At makakasama po natin ngayon ang pinakamatikas na representative ng 1st District ng Davao del Norte, si dating Speaker Pantaleon Bebot Alvarez. Magandang gabi po, Kong. Ay, magandang gabi sa inyo mga banateros at magandang gabi sa lahat po ng mga sumusubaybay sa inyong programa. Nako po, mainit na mainit po. Kung etong inyo pong pagsasampa ng kaso at ito po ay binibigyan ng mali siya na ito daw ay diversionary tactic. Ano pong masasabi nyo? Bagamat nasagot nyo na kanina, kasi ang sinasabi nila, ang tagal-tagal nyo na daw itong pinag-uusapan, pero bakit ngayon lang daw kayo nagsampa ng kaso? At pangalawang tanong, attorney and congressman, initially ang plano nyo po ay isampa po ito sa RTC ng Quezon City. Bakit po nagbago, attorney and congressman? Dahil po, unang-una, kaya po matagal kami nakapag-file. Dahil talagang pinag-aralan namin kung mayroong basehan o wala. Hindi naman po kami tuwadkom na kahit walang basehan, tira lang ng tira. Ngayon po, bakit po sa ombudsman natin ito isinampa, sir? Ang original na plano is sa RTC. Ganito kasi, sa kaso na to, especially itong sa violation ng Anti-Graft and Practices Act, no, ay primary and concurrent yung jurisdiction ng ombudsman at saka ng RTC. Ngayon, ninais naming mag-file sa ombudsman dahil ito yung mayroong primary jurisdiction. Coach Oli, may additional question ka? Etong, meron po kayong binanggit, Kong, na sabi ninyo, wala pong galaw o walang gagawin etong mga congressman o itong BICAM nang walang kumpas ni Speaker. Totoo po yan. Kasi naging speaker din ako noon. Wala hong nangyayari sa Kongreso, lalong-lalo na sa House of Representatives, kapag ka walang pahintulot ang Speaker of the House. Idugtong ko lang po dito, Kong, no? Kasi may binanggit before si VP Sara Di Umano na ang may hawak ng pera ng buong Pilipinas ay 2 tao lang. Si Speaker at saka si Kong Saldico. Accurate po yan. So, ibig sabihin, kung lahat ng galawan dyan at yung pera ay hawak ng dalawa, is it safe to say na itong mga pumirma na sa impeachment ni BP Sara ay kumpas din, possibly, ni Speaker or baka kasama pa ang Presidente? Malamang 200% tama ka dyan. Ayun. So, pero may nababalita po kasi at ewan ko kung nadidinig ninyo, Congressman, dahil meron daw involved dito na syempre, bawat pirma ay may kasamang pabor. Yung pabor ay hindi natin alam kung proyekto, pera, posisyon, we do not know. Pero meron ba kayong sa mga inyong kasamahan na nababalitaan na meron talagang offers at kung ikaw ay hindi pumirma, ikaw ay magsasuffer ka dyan. Wala kang budget. Yan din ang balita ko na nangyayari. Hindi naman ako magsabing first-hand information dahil wala ako dito sa Manila. Nandun ako sa probinsya at nangangampanya rin. Pero siyempre, hindi maiwasan. Hindi naman po pwedeng hindi rin lumabas yung mga usap-usapan dyan. Merong bigayan dyan. Imposibleng wala. Jay, meron kang tanong. Saglit, dugtungan ko lang. Sige, go.
So, imposibleng wala. So, may bigayan dyan. So, ako, I assume, wala kayong matatanggap kasi wala kayong pinirmahan. No? Kaya nga, actually, congratulations Kong kasi natutuwa ang taong bayan dito sa ginawa ninyo at nabalitaan natin itong sinampan nyo ay ang posibleng parusa dyan ay habang buhay na hindi makakatakbo. Yun, kasi maraming nagagalit ngayon sa ginagawa ni Speaker. Pero ang tanong dyan, hindi kaya tatagal pa ito? Alam naman natin ang kaso sa Pilipinas. But for the meantime, habang dinidinig yung kaso, yung pera nagagastos na nila. Kasi pumasok na yung budget. Pinirmahan na ng presidente. So magagamit na nila ito na sinasabi na pwedeng pang vote buying yung ayuda sa kampanya, kaya pinipilit nila yan. Ganito, tama yan. Kanya lang, siyempre, ako ay may tiwala pa rin sa ating Korte Suprema dahil may nakasampa na petition ngayon to declare the 2025 budget unconstitutional. Yun po yung unang inihain ni Congressman Ungab. Ngayon, pagka umakto rito ang Supreme Court ng mabilis, halimbawa nag-issue ng TRO o injunction, hindi po may implement yung budget na yan. Parang nabudol na naman yung mga kongresista na pumirma. Jay. So, Congressman Alvarez, bilang dating speaker po kayo, ang speaker po ba ang may final say sa mga budget? Hindi naman sabihin natin na final say, no? Dahil kasama dyan yung Senado sa paggawa ng budget na yan. Ngunit yung Speaker of the House, as far as yung House bill is concerned, talagang kung anong sasabihin ng Speaker, sinusunod talaga ng aming mga, let's say, yung committee chairman ng appropriations. Sumusunod sa mando ng Speaker yan. At ito, additional na katanungan na Congressman, itong maipapataw hubang kaso kay dito sa mga congressman na to, lalo na din sa kay Romualdez, ay may ano ba ito sa pwedeng i-impeach kay Romualdez para maalis na siya pwesto bilang speaker? Yung pagtatanggal ng speaker, depende rin yan sa presidente. Pag ginusto ng presidente na tanggalin yung speaker, sandali lang yan. So ibig sabihin, susunod naman lahat ng kongresista dyan eh. So ibig sabihin pala, kahit na may kaso na, kung ayaw pa rin tanggalin ng Pangulo, okay pa rin pala, no? Boss Dada? Sundan ko lang yung tanong ni ni Jay, no? Kasi nabanggit niya na hindi siya pwede siya matanggal as speaker. Pero ang concern ng taong bayan dito, para kasi nagiging unfair. Dahil pwede natin matanggal ang vice president through impeachment. Ito ay hindi lang pagiging speaker. Pero meron ba tayong paraan? Kasi wala sa batas to, alam ko itong pwedeng ma-impeach as congressman. Nang sa ganun ay siya hindi na rin makatakbo sa susunod. May paraan ba tayo? Pwede po yan yung sa kaso niya sa husgado. Okay. Pag nagdesisyon ng korte na may kasamang perpetual disqualification from holding public office, talagang hindi na siya pwedeng tumakbo. Tapos itong nabanggit ninyo, hingi ko lang inyong komentaryo dito kasi nabanggit nyo ang totoong hero dito ay si Congresswoman Kimbo. Dahil siya ang naglaglag. Dahil tinatanggi nila may blank items, ito si Kimbo parang nadulas. At binanggit niya, meron talagang blank items. Ngayon, sa inyong nakikita dyan, hindi ba napapagalitan ito ng mga congressman o ng BICAM or ni Speaker, itong si Kimbo? Ewan ko lang pero mabigat yung statement ni Congresswoman Kimbo na yun. Kasi sa rules on evidence, declaration against interest yan. Mabigat yung yan, yung epekto.
Ano po bang ine-expect natin, Congressman Alvarez, after po nitong sa Sandigan Bayan, kung makahanap po ng probable cause ang Sandigan Bayan, ano po yung mga susunod pa pong hakbangin? Kung makahanap ng probable cause, ang ombudsman, isasampa sa Sandigan Bayan yan. And from there, magkakaroon ng hearing. May trial. Okay. Tapos kung mapapatunayan po, saan po gaganapin yung hearing na yan? Sa regular na korte na po? Sa Sandigan Bayan. Sa Sandigan Bayan. Opo, kasi ang concern po ng mga kababayan natin ngayon, pagka nasa gobyerno kasi, tapos napatunayan na may kasalanan, hindi naman nakukulong. Kasi meron ding isang nakaraan lang na dinesisyonan ang I think ang ombudsman din yung kay dating mayor ng Quezon City na si Herbert Bautista, tapos inapil lang niya. Pwede po bang mangyari yun sa kaso na ito kung halimbawang mahatulan ng guilty itong si Speaker sa kaso niya? Pwede niya i-appeal sa Supreme Court yan. So ano pa din? Patan niya yan. So yun pa din ang natin dito mga partner, kasi yun nga yung concern ng mga netizens natin dito, na kapag nasa kapangyarihan nahatulan na, hindi pa rin nakukulong, pero available naman kasi sa lahat yung ganong option. And Coach Oli, meron ka pang additional? Sud ako yun, no? Kung, kasi sinampahan ng kaso, so may kaso, pero alam na, ako hindi abogado, hindi ko po alam kung dapat siya magbitiw. Pero, delikadesa, may kaso ka eh. Hindi ba dapat na mag-inhibit itong si Speaker bilang Speaker or Congressman? Sa ibang bansa, lalong-lalo na yung Japan, ay talagang may delikadesa sila doon at mayroong hiya. Dito sa atin, hindi uso yung hiya eh. Hindi rin uso yung delikadesa. Kahit na na-convict na, tuloy pa rin. Pero ito pong mga blank items na ito, Speaker, noon po bang kayo Speaker of the House, na-encounter niyo po ba ito? Meron po bang mga ganitong issues noong panahon ninyo? Ay hindi ho tayo nagkaroon ng ganong kalakas na loob para gawin yan. Dahil alam kong krimen yan crime. Both punishable sa revised penal code at saka dito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero isang isang tanong pa, napapansin po natin na parang pati yung sagot ng Malacanang hindi tugma doon sa totoong issue. Ano po ang opinion nyo doon, personal? Pagka ganyan, kung hindi yung tugma yung sagot, ibig sabihin, merong nagsisinungaling sa kanila. Kasi kung katotohanan ng pag-uusapan natin, consistent po yan. Jay? Eto nga, idagdag ko na lang din to kung Alvarez. Alam naman natin na si Zaldico ay umalis na bilang at ipinalit si Kimbo. Hindi ho ba kapag kung sakali ho na may pataw yung kaso na yan sa kanila, baka sabihin o baka ituro ni Zaldico na si Kimbo ang may kagagawan yan. Baka magkaroon po ng turuan at magkaroon ng deny dyan sa nangyaring na yan. Ayan, hindi malayong mangyari yan. Hindi malayong mangyari yan kasi siyempre kanya-kanyang gagawa ng depensa. Ngayon, sa paggagawa mo ng depensa, pwede mo ilaglag yung kasamahan mo. So yun ang dapat nating antayin dito, yung magkalaglagan na rin talaga sila. No? Actually, ngayon pa lang nagtuturo na kasi sinisisi sa technical team yung nag-fill up Gano'n na yun So, ito bang mga technical group na ito, kung mga kongresista rin ba ang mga ito? Hindi. Yung pagkaraniwang staff namin yan sa Congress. Ngayon, kung napapansin nyo, ang unang naghugas ng kamay at nilaglag, itong Malacanang, nilaglag kaagad nila yung House of Representatives. Sabi, hindi kami may kasalanan dyan, yung House.
ginawa naman ng House of Representatives sa pamamagitan ni Congresswoman Kimbo. Umamin. Una niya nilaglag yung technical staff, yung technical working group. Na sila may gawa niyan dahil authorized sila na gawin yung corrections. Pero sa totoo lang, ang correction lang na pwede nilang gawin, yung grammatical error, yung typographical error, hindi po pwede yung 0. Lagyan mo ng numero, let's say 1, or 10, or 100. Hindi po pwede yan. Meron akong nadinig sa press con nyo, at kung tama ang aking pagkakaunawa, hindi maiproduce itong enrolled bill. Yes, enrolled bill. So kung wala itong enrolled bill, possibly na ang talagang mag-overflow ito at si Presidente rin ay may problema dito. Mukhang kanina, nalaman ko na parang nilabas na yata nila yung enrolled bill. Nandun daw sa library. Kaya ko naman sinabi kasi yung una na walang enrolled bill dahil matagal na ako nag-request, official request, para bigyan ng kopya ng enrolled bill. Wala pong binibigay sa akin. Ngunit kanina nalaman ko, nilabas na nila sa library ng Kongreso. Ngayon, biglang natakot siguro dahil mabubueltahan ng Presidente. Jay? Yung about po doon sa technical group na yun, na kung ano po ba yun, mga pangkaraniwang tao lang. Kasi kung isipin natin, baka yan po ang gawin nilang dahilan or gagamitin ho nila yung mga tao na yan para maabsuelto sila dito sa issue na to. Actually, nakakaawa yung mga empleyado. Yun na nga. Kasi naghahanap buhay lang naman yung mga yun, tumatanggap ng regular na sweldo. Tapos dahil nga sa ginawa nila, pinapasa nila yung liability doon sa mga tao, sa mga empleyado. Kawawa po. Grabe, no? So, etong mga technical group pala na itinuturo ni Congressman Kimbo, magagamit dito sa issue ng BICAM. Kasi ito na lang yung talaga ding dahilan nila, no? So, Boss Dada, baka may... Pero ito, final question para sa akin, Congressman Bebot. Hindi po ba kayo nagtataka na supposedly, kung merong ganitong issue ng proseso or sistema nagkaroon ng problema sa BICAM report, hindi po ba kayo nagtataka na supposedly ang Malacanang dapat yung nangunguna na paimbestigahan itong problemang ito? Bakit tila mo umiiwas sila at nang babato lang sila ng sisi, Congressman? Alam nyo, siyempre yung speaker, hindi naman gagalaw yan kung walang instruction din magmula sa Pangulo. Normal naman yan eh. Kung ako speaker, hindi naman pwedeng basta gawa ako ng mga hakbangin dyan sa House of Representatives na hindi ko pinapaalam sa Pangulo. So parang mukhang merong kinalaman ang Pangulo. Kung wala na kayong tanong patungkol dito sa mga kaso, pwede rin tayo magtanong kay Congressman Alvarez patungkol dito sa impeachment na ipinasa ng Congress diyan sa Senado. Kasi sa tingin po ba ninyo, Kong Bebot, yung pong articles of impeachment mahina? Alam nyo, dahil dapat kasi pinagdidibatihan pa yan sa plenaryo para makita kung malakas o mahina yung articles of impeachment. Kanya nga lang sa kaso dito ngayon, ni-railroad nila. Basta pinapirma yung mga congressman, tapos kagad-agad ipinasa na sa Senado. Ngayon, pagdating sa Senado, kung mahina yung kaso, magmumukha silang katawa-tawa doon. Parang lumalabas nga po ngayon, may banggaan ng Congress at saka ang Senado. So hindi po kaya tayo magkaroon ng constitutional crisis dahil po dito?
Para sa akin, mabuti na kung merong ganon. Coach Oli. Okay na ako. Ako, may tatanong lang ako. So, kasi kanina sinabi ni Congressman Bebot na may ang Pangulo na pwede niyang palitan ng House Speaker sa kagustuhan niya. So, kayang-kaya din palang gawin ni Marcos Jr. na ipahinto yung impeachment ni VP Sara sa Congress kasi may kapangyarihan pala siya nun. Kasi lagi niya sinasabi sa sa mga interview na Diretsuhin mo na. na hindi daw nila yun. Diretsuhin mo na. Sa tingin nyo ba, Kong Bebot, charot lang yung sinasabi ni Bongbong Marcos na ayaw niyang ma-impeach si VP Sara? Yun. Palagay ko, charot lang yun. Charot. Dahil kung gustuhin niya talaga, isabihin lang niya sa speaker, tigil mo yan. Yun. Pagka hindi nakinig sa kanya, ibig sabihin, wala na siyang visa. Yun. Naku po, maraming salamat. Akong Bebot, ano lang po, final message na lang po para po sa mga netizens natin na nanonood na talaga namang tuwang-tuwa at kinocongratulate po kayo sa inyo pong hakbangin. Pero sige, Boss meron Dada, pa. pahabol na tanong. sige. Total, napunta tayo sa charot. Ayan. Itong nangyari kasi dito na pagpapalit nitong tinanggal ito si Saldico at ang nag-ano niya ito yung anak ni presidente na si Sandro para ipalit Charot din. si Kimbo. Ito meron kayong nababalitaan na merong kiskisan yung speaker at itong anak si Sandro, or again another charot na ito na drama para makaalis dahil nagkaroon ng issue itong blank items para maalis. Palagay ko, drama lang yan. At sadyang nilalaglag na si Saldico. So dapat magsalita na kung ano man nalalaman ni Kong Zaldi, magsalita na, kasi mukhang siya na yung susunod, Kong. Kung ako ang tatanungin mo, bilang isang abogado, ang pinakamagandang depensa ni Saldico at saka lahat ng technical working group na staff, yung katotohanan. Sabihin lang nila yung katotohanan, maniniwala ang korte. Ano kung lumapit sa inyo si Congressman Saldico at sabi niya, sige, magsasalita na ako, sasabihin ko lahat, pero ako wag niyo akong isama dyan sa kaso na yan at tulungan ninyo ako. Hindi, na-file na yung kaso eh. Ngayon, kung gusto niya talagang yung sabihin yung totoo, hindi yun ang isama niya yan doon sa sagot ng demanda sa kanya. Kasi sabihin ng ombudsman sa kanya, kailangan mag-file ka ng answer mo within so many days. Doon sa answer, kumuha na siya ng magaling na abogado para sabihin yung katotohanan at mawalan siya ng problema. Nako, ayun na nga po. Maraming salamat. Congressman Bebot, final message po para sa ating mga netizens na tuwang-tuwa po sa inyong hakbangin at umaasa po na magkaroon tayo ng hustisya dito sa Bayang Pilipinas patungkol sa budget na ito na depektibo. Well, sa ating mga kababayan, ito po yung panahon na hindi po pwedeng manood lang tayo. Alam nyo, pinakamadaling gawin ngayon, pinakakomportable na gawin, umupo, huwag magsalita at manood lang. At ang pinakamahirap po sa lahat ay yung nakatayo ka. Kanya nga lang, may mga panahon kagaya ngayon, kinakailangan nakatayo tayo at hindi lang yung kung ano yung komportable. Maraming salamat po, Representative Pantaleon Bebot Alvarez ng 1st District ng Davao del Norte. Nako mga partner, Congratulations po. Grabe, matindi itong mga mga sampahan ng kaso na to at sinasabi nga ng mga congressman na ito daw ay diversionary tactics lang, pero sinasabi nga ni Congressman Alvarez na hindi ito diversionary tactic kasi
pinagplanuhan nila ng maigi ito. Hindi ito bara-bara katulad ng impeachment nila. Paano natin nasabi na bara-bara ito, mga partner? Kasi kanina doon sa press conference ng sa press conference nila Chua, kasama sa articles of impeachment yung salin ni VP Sara. Pero mismo galing sa bibig ni Congressman Chua na wala silang ebidensya na merong discrepancies or merong tagong yaman. Etong si VP Sara Duterte, matindi yung balitang yun kanina patungkol sa yung isinampang kaso nila Attorney Topacio, nila Congressman Pantaleon Alvarez at ni Jimmy Bondoc dyan sa Ombudsman, 6 na taon na pagkakulong at perpetual disqualification. Coach Oli. Ako, hindi ako masyadong concerned dun sa pagkakulong ni Tamba kasi mamaya ipapardon lang ni BBM yung wala na. May yung mas makakatulong sa Pilipino kasi alam mo, yung the fact na hindi siya makatakbo ay napakalaking tulong na sa Pilipinas kasi nagulo ang buong Pilipinas dahil diyan. Ang talagang problema natin ngayon, si Martin. Alisin mo yan, bigla tayong asenso. Kaya mas gusto ko na yung Kasi hindi sila nagtrabaho, Coach Oli, no? Hindi Kasi na pag-upo nila, ang inisip kagad nila kung papaano sila makakapwesto para sa 2028. Hindi sila nagtrabaho para sa Pilipino kasi ang daming budget na dumaan. Pangalawa na to. Pero kung makikita natin, Coach Oli, wala man tayo nakikita bagong ospital, bagong eskwelahan, bagong mga kalsada. Wala naman, hindi ba? Kaya nako po, medyo mabigat po talaga itong mga panunungkulan ng medyo may sumpa itong 19th Congress, Coach Oli, no? Pinakamalala. Jay. Kung sakali pala na mapatawan ng kaso tong si Romualdez, ang dami na nilang mga doon. May mga kaso. Si Castro, siya. Diba? Sama-sama na sila doon. Tapos ito yung pinakamalinaw na ang hilig talagang manggamit nitong mga taong to. Pero ang kawawa nga dyan, yung technical group. Kasi pangkaraniwang mga empleyado lamang yan na sila yung sasalo. Oo, ginawa silang palaman. Ginawa silang palaman dun sa Tapos ngayon, ang mga ginamit din, yung mga congressman naman. Yung ibang mga congressman naman din, nagpagamit naman. Talagang ito yung talagang talaga na napakabulok ng sistema dyan sa Congress, dyan sa administrasyong Marcos na yan. At bakit ba inahayaan to ng Pangulo na ganito kabulok ang sistema dyan sa House of Representatives? Pati yung mga pangkaraniwang tao gagamitin. Kawawa, no? Mga partners, itong technical working group. Mabuti na lang talaga at merong SMNI at merong mga vloggers na lalaman natin na ito palang technical group na to, walang capabilities, power, capacity para maglagay ng mga numero dyan. Ang maglalagay lang pala talaga dyan is yung merong authority. Sino yun? Yaang maliit na grupo na yan sa BICAM, Coach Oli. Ako hindi ako naniniwala na kawawa itong mga technical group na ito. Nakausap na yan. Posibleng may 150 million reasons din yan. Kasi empleyado nila yan. Papabayaan nila. Sige, basta dyan lang kayo. Huwag na kayong magsalita. Ituturo ko kayo. Kami nang bahala. Kami nang bahala sa lahat. Basta ako, naniniwala ako na kahit mga nabayaran yan, puputak at puputak pa rin yan bandang uli. Pwede. Tsaka mga partner, kasi sinasabi na mismo ng dating Speaker of the House na walang power itong mga to na gawin yun Kung ginawa ito ng technical group nang hindi nila trabaho, something's really wrong with this 19th Congress. Bakit nangyayari to? Then we should visit or revisit yung mga previous budget. Baka pati yung mga previous budget ganito, hindi ba? Kasi ang daming pera, mantakin mo, 241 billion na insertion. Tapos sabi nga nila, kung kukumputin mo yung 150 million reasons, that's 31 billion reasons. O sa isang araw lang na ginastos. So ito talaga ang matinding kasalanan sa
sa bayan nating Pilipinas, mga bossing. Hindi itong impeachment na ito, panapal na lang talaga eh. Kasi katulad ng sinasabi ni Senate President Chis Escudero, for 2 months, merong impeachment, first complaint, second, third. Bakit hindi nila dinesisyonan yan? Kung kailan last minute, sa kanila dinesisyonan, tapos ipinasa sa Senado. Kaya kung makikita mo, para talagang pinapatibong nila itong Senado. Ito talagang mga congressman natin, mga parang for the lack of better term, mga scammer, O kasi hindi ba? Ang tagal na nasa iyo, ang tagal na nagrereklamo na nga si yung gustong sampalin ni Senator Bato na congressman. Na ngayon naghahamon ng sampalan ng ebidensya. Naghahamon ka, pangalan? Sendenya ba 'yon? Kadenya. Ewan ko, anong pangalan nun? Kadena. Naghahamon ka ng sampalan ng ebidensya, tapos wala kayong ebidensya na nag-uugnay sa hindi tamang salin ni VP Sara. Isinasabi ni Chua na manghihingi pa lang kayo sa korte, sa impeachment court, na isubpina yung mga bank accounts and bank statements ni VP Sara. Therefore, wala kayong ebidensya tungkol sa salin, pero sinampan nyo na yung kaso sa Senado na kasama yung salin sa sinisilip ninyo. So, anong klase yan, hindi ba? So, conflicting yung mga statement ng mga congressman. At ito sa pang pinagtataka, Coach Oli, di ba supposedly pag naisampa na yung kaso at gumugulong na, dapat di ka na nagsasalita? Sa tingin mo, bakit yung mga congressman papreskon pa rin ng papreskon hanggang ngayon? Hindi pa ba sila nagsawa sa media mileage na nakukuha nila enough para kahit na nailipat na nila ito sa Senate, papreskon pa din sila ng papreskon? Babalik tayo dun sa sa aking palagay, Boss Dada, babalik tayo dun sa 150 million reasons. Kasi ito yung nagiging tagatahol ni Tamba eh. So kailangan maingay. Ito si Tamba, ito hindi confrontational. Sinabi naman ni BP Sara, ayaw nito ng kalaban. So kung siya mismo, hindi siya lalaban eh. So kailangan merong nag-filter. Merong gagamit siya ng iba. Kaya ito ang pinag-ano niya, itong mga malalakas ang loob na tumahol. Pero balikan ko yung sinabi mo kanina patungkol dito sa impeachment, nabiglaan to eh. Ako, sa aking palagay, ito ay hindi talaga nakaplano. Kaya lang, ang gusto talaga nilang gawin dito is patayin yung sunog na balita nitong blank items. Hindi ito para itulak. At sa palagay ko ito, hindi gagawin ngayong anong to eh. Dahil, alam mo, panangga ni Marcos itong impeachment at ICC laban sa Dilaw. Tatandaan natin may third player dito. Hindi na po, kasi dati ang pagtatalo ay Marcos Aquino eh. Pula, Dilaw. Pero masyadong malakas ang pasok ng Duterte. And everybody knows that. Na talagang this is public knowledge. Yung pasok ng Duterte sobrang lakas to the fact na hindi kaya ng Dilaw. Hindi kaya ni Marcos ang Duterte. So kailangan magkampihan sila. At kaya ang tingin ko, ang ginagawa nitong Marcos, itong administrasyon, ay panangga para kampihan siya ng Dilaw, itong yellow-pink, itong pinklawan, para protection against the Dutertes. Kasi alam naman niya na malakas talaga ang Duterte. Ngayon, pag na-impeach si BP Sara, ano mangyayari? Kakainin na siya ng Dilaw. Tandaan natin, hindi nanalo to si Marcos kay Lenny. Mas malakas ang Dilaw kay Marcos. Nagkataon lang, kaya lumakas si Marcos is because of BP Sara. So hindi niya hahayaan, pain niya yan eh. Pain niya yan si BP Sara. Sige, kanain natin. Para dyan lang kayo sa likod. Pansinin nyo, sinong sumusunod na agresibo sa impeachment? Puros mga makakaliwa. Makakaliwa. Dilawan. NPA, tsaka Pinklawan. Sila yan eh. So hindi tayo pwedeng lumayo doon. At ito hindi nababasa ng taong bayan. At itong laro ng politiko, ng mga tatlo na tong malalakas. Ang problema dito, sa sobrang lakas ng Duterte,
kahit i-impeach natin si BP Sara, which I doubt na mangyayari, pero kahit na ma-convict si BP Sara, dahil sa pagmamahal ng taong bayan sa Duterte, specifically PRRD, sisigawan nila si Baste or si Pulong na palitan si BP Sara. The problem will remain dito kay BBM that akala nila na eliminate nila ang Duterte. Hindi po mauubos ang Duterte. Bakit? Ang laki ng tanim ni PRRD sa Davao at sa buong Pilipinas. Kaya ganun kalakas yun. Nagkakaroon lang sila na underestimate nila. Kaya sinasabi ko before pa huwag niyong atakihin ang Duterte this early. Bakit nila inatake this early ang Duterte? But para sa akin, that is a political suicide. At hindi ko alam kung sinong loko-loko ang nagpapayo dito kay Tamba at kay BBM na inatake ang Duterte. But kita natin, they are so strong. Well, again, balikan natin, hindi mo kayang eliminate si BP Sara. At kahit eliminate mo yan, yung problema yan, mas malaki, hindi nila na-anticipate yan. Do you think pag na-eliminate si BP Sara, ang uupo si Sandro or sino man? Hindi papayag ang NPA. Hindi papayag, walang pwesto ang Dilaw. Sila magkakagulo dyan, partners. Kaya nga makikita ninyo, talagang pinamamadali ito ng mga makabayan black. Oo, sila na yan. talagang hindi, magano na kayo, bumalik na kayo, wag na kayo magbakasyon. Simulan na natin yung impeachment ngayon kay VP Sara. Talagang makikita mo na gusto talaga nila na ma-open up na ito. Siyempre, televised ito sa lahat ng mga ng mga TV stations. Katulad nung panahon yung kay Corona at kay Erap televised ito. Siyempre, makakailang buwan to, Coach Oli. Buong maghapon to. Hindi mapapag-usapan yung blank items dyan sa GAA na yan. Sa blank items dyan sa may report ng BICAM na yan. Jay Guevara. Kung matatandaan natin na alam naman na natin na si Lisa Araneta Marcos ay kamag-anakan ng mga Aquino, di ba? So, nakikita ko kasi dito, ito ay isang strategy ng mga Dilawan. Kasi kung mapapansin nyo, sira na yung image ng mga Marcos na gustong mangyari ng mga Dilawan yan. So, sa madaling salita, ang nagpapayo or baka ang mga advisor nito ni Marcos ay yung mga Dilawan. Kasi bandang huli niyan, ang gusto nila sila yung maging mabango. Kung matatandaan nyo, yung interview ni isa sa mga Dilawan na si Bam Aquino, na ginamit niya yung awayan ng Marcos at Duterte para siya ang maging mabango. At yun ang magiging plano dyan ng mga Dilawan. Bandang huli, sila yung magiging mabango, Duterte at Marcos ang mga magnanakaw. Yan ang gusto nilang palabasin dyan. Kaya nga, ginagamit ng mga Dilawan itong si Marcos at pinagtutulungan nila ang mga Dilawan para bandang huli, Dilawan pa rin ang manaig at gustong magpabango sa bayan. Yan yung sinasabi nga natin na akala ng mga ng grupo ni Marcos itong mga Dilawan/komunista ay napapaikot nila. Hindi nila alam sila ang pinapaikot, partner. O na itong bayan natin, sa mga nangyayari ngayon, mukhang tayo ay pinapatakbo ng mga komunista. Na ang nanalo sa gera ng gobyerno laban dyan sa mga komunista o komunismo ay mga komunista. Kasi ngayon, namamayagpag talaga sila, mga partner. Sila talaga yung makikita mo kahit mainstream media. Noong na-impeach si VP Sara, ang focus ng mainstream media nasa mga makakaliwa. Puros nagtataas ng kapay yung mga highlights lagi, no? Talagang sabi ko nga, ibang klase. Mantakin mo yun, etong mga tao na to ay konektado doon sa mga komunistang grupo na pumapatay sa mga militar natin. Tapos ito yung parang nabibigyan ng credit ngayon. Nakakaawa yung mga namatay na mga uniformado sa paglaban para sa soberanya ng Pilipinas. Ganito lang ang nangyayari sa atin ngayon. Para talaga tayong ginigisa sa sarili nating mantika. Sayang, mga bossing, yung pinaghirapan ni PRRD na 6 na taon na pagsugpo dito sa insurhensya. Coach Oli. At saka isa pa sa nakikita ko dito, Boss Dada, Jay Guevara, na hindi nila papayagan tumatuloy. Bukod doon sa pain nila ang Duterte laban dito sa Dilaw. Dahil lalamunin sila talaga nito. The fact na malaman nila wala na ang Duterte,
na malabo naman mangyari. Pero biglang ano yan, malakas tong dilaw, papasok yan bigla, kalalamunin, lalo pagka weak. But anyway, etong posibleng hindi rin nila ano yan kasi dito, remember yung sinabi ni VP Sara, sana nga matuloy na yung impeachment dahil dito mailalabas ang ebidensya. Makakapagsalita. Sa Quadcom naman, di ka pwede magsalita. Yes or no ka lang dun eh. At ako naniniwala. Pero coach, hindi daw atin si VP Sara para hindi daw sila ma-intimidate. Pero ang sinasabi niya, November pa lang, alam Meron na namin yan. Nakahanda na ebidensya niyan. Ako'y naniniwala din na may mga videos na hawak yan. At dati pang binabanggit yan yung tungkol sa Okada. Maglalabasan yan. Hindi nila pwedeng awatin. Bakit? Hindi nila teritoryo yung Senado eh. Diyan lang naman siga yung mga yan. Diyan sa kanilang Quadcom. Pero pagdating doon, para mo nilagay yung isda sa lupa. Tapos sila dyan. Hindi sila makakaano dyan. At pag lumaban ng patas ang Senado at prinisinta tong ebidensya, baka mamaya hindi lang patungkol kay Martin ang mga ebidensya lumabas. Dahil tatandaan natin, meron ding sinabi si PRRD patungkol kay Marcos. Baka maglabasan lahat yan. At lahat yan ay mag-domino effect. So, may problema sila dyan pag sa impeachment na. So, sa tingin ko, hindi pa yan magugulong agad-agad. At may panibagong grupo na naman na mabubuo. Ano yan? Diba? May Dilawan, Pulangaw, Pulahan, tas sa mga Duterte, Green, diba? Siyempre, hindi magpapatalo yung gahaman dyan. Gahaman. Oo, si Martin, alangan naman magpakontrol sa mga Dilawan yan. Magtatayo siya sa sarili niya. Oo, malamang sa malamang yan, pag nasira ng mga Dilawan, ng Marcos, ang Duterte, hindi nila masisira yan eh. Talagang matindi ang pundasyon yan eh. Pag nasira ng mga Dilawan ng Marcos, si Romualdez ang dyan, naabante. So si Romualdez, baka magkaano yan, yan ang maging mga mortal na magkakalaban sa bandang uli. Kasi alam naman natin na kung ano yung kanyang matagal nang pinapangarap ang maging Prime Minister ng Pilipinas, di ba? So may pagkakataon na talagang ganyan ang mangyari dyan. So anong kulay niya? Violet. Ay hindi. Hindi, violet. Si Pastor yan. pala. Oo. So anong kulay nito kung sakali? Itim. Itim, no? Oo, dahil kampo ng kadiliman yan. Tas may gray sa baba. Coach Oli, meron ka pang comment tungkol dyan? Bigyan ko komentaryo yung sinabi ni Kong Alvarez na ngayon hindi ka pwede nang nanunood. Ito yung sinabi ko noon sa programa natin yung Friday, no? Ngayon, may linya na. Hindi ka na pwedeng nanunood dito na sumasayaw ka sa magkabilang panig. Yes. Pag ikaw ay nasa gitna pa ngayon, ibig sabihin wala kang ginagawa. Ang agenda mo, sarili mo. Sabi ni Kong Alvarez, and I agree with him, hindi pwedeng nanunood ngayon. Kung wala kang ginagawa, doon ka sa kampo kabila. Doon ka doon sa mga 150 million reasons. Dahil dapat ngayon, dahil sa pang-aabuso ng gobyerno ngayon, hindi ka pwedeng tahimik ngayon. Dapat maliit ka man o malaking politiko ko, dapat alam ng taong bayan, ano ba tayo nito? The fact na nagtatanong sila, ano ba tayo nitong mama na ito? Ibig sabihin, sumasayaw ka sa gitna. So, mayroon tayong dapat gawin. Maganda ang sinabi mo, Coach Oli. At syempre, gusto pa natin pag-usapan na mas mahaba ito, pero kulang na ang ating panahon. Pero meron tayong isisingit na isang magandang balita. For the first time, mga bossing, live na nakita itong si Pastor Apollo Kibuloy. Lumabas na siya, mga bossing. Ayan, at dahil dyan, meron tayong balita na puno ng saya ang Inare Sports Complex sa Pasig City sa pinakaunang live na panambahan ng The Kingdom of Jesus Christ. Si MJ Mondihar sa report. Matapos ang mga malalaking hamon sa nagdaang taong 2024 ay muling nagkatipon-tipon ang mga kabahagi ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa isang espesyal na patatanghal, katuwang o kasama ang iba't ibang mga kingdom citizen sa buong panig ng mundo. Labis ang pasasalamat ni Brother Luis, isang ministro ng Kingdom of Jesus Christ sa Amerika, na makadalo sa pinakaunang Thanksgiving and Worship presentation ng KOJC ngayong taong 2025. Saad niya, matindi ang paglago ngayon ng KOJC sa Amerika sa kabila ng mga hamon na nagdaang taong 2024. This is something that I couldn't even imagine
that we could be experiencing at this moment. Ayon din sa KOJC Minister na si Brother Harry, nakita ng buong mundo ang mga turo ni Pastor Quiboloy sa kontrobersyal na KOJC siege. Mga panahon na pinairal ng KOJC ang matinding pagpapakumbaba sa kabila ng paghalughog ng libu-libong law enforcement para isilbi ang search warrant sa mga kasamahan ni Pastor Quiboloy. Marami kaming na-encounter na mga Pilipino doon na talagang grabe, no? Hindi sila makapaniwala sa nangyayari at hindi nila sukat akalain na magawa ni pastor ang lahat. Ito ang mga pagpapatotoo na lalong nagpatibay sa KOJC at sa 7 milyong kasapi, covenant partners and supporters sa buong mundo. Kaya sa pinakaunang live na panambahan sa 2025, lubos ang pagpapasalamat ng Kingdom Nation sa matagumpay na taong 2024. Matagumpay dahil pamala sa buong mundo na umiiral sa bawat puso ng taga-KOJC ang buhay at mga turo ni Pastor Quiboloy. Nakita ng sanlibutan, kapag may sinabi tayo na sinabi ni Pastor, huwag tayong lumaban. Sinabi ni Pastor, kailangan no resistance. Kahit anong gagawin nila sa atin, sumunod lahat at nakita yon ng sanlibutan. Dumaan tayo ng matinding apoy at ng kapagsubukan. Ang nagdaang taon, sa mata ng tao ay hindi ka nais-nais para sa bansang kaharian. Ngunit alam natin na yun lahat ay may pagpapalang dala para sa ating lahat na naniniwala sa ating Ama through His appointed Son. Baka sa mukha ng mga taga-KOJC ang pag-aasam na makasama ng personal si Pastor Quiboloy. Kaya nang payagan ng korte na makapag-record ng mensahe ang butihing pastor ay walang masidlang saya ang bumalot sa venue ng panambahan. Lubos ang aking pagpapasalamat sa Ama dahil iba naman ang aking kalagayan o sitwasyon ngayon, hindi pa rin nagbago ang ningas ng ating pananampalataya at pagkakaisa bilang mga anak ng Diyos. Nagtitiwala tayo na sa lahat ng mga karanasan ay isang ayon sa kalooban ng Ama at tulad ng paglalakbay ng mga Hudyo patungo sa lupang pangako. Naranasan natin ang Red Sea moment at nakita natin ang kapangyarihan ng Ama na nagligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan. Di natin malilimutan ang araw na naig ang pag-ibig sa gitna ng poot at karahasan. Ang liwanag kaysa kadiliman, ang katuwiran laban sa kasamaan. Nagpasalamat din ng butihing pastor sa suporta ng Kingdom Nation sa kanyang adhikain na magsilbi sa bayan. Kabilang siya sa 2025 senatorial race sa layuning mag-ambag ng mabuti sa pamahalaan. Dala ang good practices na ipinatupad niya sa KOJC, kagaya ng zero corruption at pro-environment policies. Malaki ang tiwala ni Pastor Quiboloy na mabibiyayaan ang bansang Pilipinas oras na gamitin ng mga Pilipino ang tamang pagpili ngayong eleksyon. Maraming salamat sa inyong mga dalangin, mga sulat at mga mensahe, mga drawing at mga victory reports na inyong ipinapaabot sa akin, lalo na ang inyong di matatawarang paninindigan na ipaglaban ang Kingdom of Jesus Christ at ang appointed Son. Purihin ang dakila at makapangyarihang Ama sa pagkakataon na binigay niya sa atin na magpasalamat sa lahat ng pagpapala na binuhos sa Kingdom Nation sa bawat panahon. Sa muli, binabati ko kayong lahat at tatag lang ang pagpapala ng dakilang Ama ay mapa sa ating lahat. Bisitahin lamang ang Apollo Quiboloy nationbuilder.com para sa karagdagang impormasyon. Tinitiyak naman ng mga kapatid sa KOJC na patuloy ang pananalig sa dakilang Ama at inaasahan na mas marami pang mga pagpapala ngayong 2025. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Unahan ko na, Coach Oli, itong aking huling mensahe para sa araw na ito. Ako ay nagagalak dahil sa wakas ay nakapag video message na rin si Pastor Apollo Quiboloy para makapagbigay ng inspiring na mensahe para sa kanyang mga tagasunod. Nagpapasalamat ako sa husgado na nagbigay sa kanya ng pahintulot para gawin ito at naniniwala ako na mananaig po ang hustisya sa
lahat ng mga request ng legal team ni Pastor Apollo Quiboloy. Alam natin na merong mga entities na pinipigilan ang paggulong ng hustisyang ito, pero naniniwala din ako at ako ay umaasa na ang ating mga huwes, yung huwes na humahawak po ng lahat ng mga request ng mga apila na yan, ay gagawin niya, didesisyonan niya kung ano yung tama. Babalikan natin mga partner yung siege. Nakita natin kung gaano kasaya yung mga tao noong kauna-unahang beses na nakapasok sila doon sa katedral. At nakita rin po natin kung gaano kasaya itong mga members ng Kingdom of Jesus Christ doon sa kanilang Thanksgiving na ginanap kahapon nung nakita for the first time si Pastor Apollo Quiboloy sa ilang buwan na hindi nila nakikita ito. At talaga naman ako kinikilabutan, partner, noong pinapanood ko yan Pero sa kabilang banda, sa dami ng mga pinagdaanan natin, may mga nagbuwis pa ng buhay, mga bossing. Pero nandito pa din tayo sa kabila ng political persecution, sa kabila ng panggigipit, nandito pa rin tayo at malakas pa rin tayo. Isa lang pong indication ito na nagwagi po tayo at patuloy po tayong magwawagi sa lahat ng laban dahil si Pastor Apollo Quiboloy, 10 ng Esiminay at ng Banateros, nakatindig po tayo sa tama. Prinsipyo lang po ang pinaglalaban natin. Jay Guevara. Alam nyo, napaka-blessed natin dahil may isang pastor, Apollo si Quiboloy, na talagang nagmamahal sa bayan natin. At nang dahil din kay pastor, talagang dito natin nalaman kung gaano pa kawalang niya at gaano ang ating gobyerno. Dahil kung may nyo po, yung mga ginawa ng Administrasyong Marcos sa kay OJC, sa kay Pastor Apollo, ay nangyayari din sa buong Pilipinas ngayon. Panggigipit, pangungurakot, pangalipusta sa lahat ng mga membro ng KOJC, lalong-lalo na kay Pastor, ay ginagawa na rin ho sa buong Pilipinas ngayon. Kaya tayo mga Pilipino, talagang napaka-bless ho natin na may isang Apollo si Quiboloy na maihalal sa Senado. Coach Oli. Alam nyo mga partners, very, very memorable sa akin yung time na yung sa siege, ginigipit ng mga pulis etong mga KOJC members and workers, no? Kasabay ko silang, ang kanilang sukli ay kumakanta sila nung praise and goodness of God. Ano yun hindi ko makalimutan yun. At sabay-sabay po kami, magkakaiba man ang aming reliyon, pero ito'y pasasalamat sa Diyos dahil sa nangyayari, no? Yan ay pagiging grateful dahil alam naman natin that everything will work together for good for those who love God. At makakaraos din tayo. Kaya nga, sabi ko, ang tindi talaga nitong itong mga members dahil ito ay prutas ni Pastor Quiboloy. Doon mo talaga makikita yung ebidensya. Dahil kung titingnan po natin at i-discuss natin ang mga ebidensyang nagawa ni Pastor Quiboloy, hindi tayo matatapos dito. Mapapagalitan po kami. Pero sa dami ng ebidensya ni Pastor Quiboloy, ito yung bunga. Ito yung mga members niya. Kasi kami everyday nandito sa SMNI. At nakasalumuhan namin iba't ibang members. Hindi lang sa Pilipinas, even sa ibang bansa. Ang ugali po nila, iisa. Parehas. Parehas pong mapagmahal. Kaya nga, kung ito'y nagawa ni Pastor Quiboloy dito sa kanilang simbahan, kayang-kaya niya po itong gawin sa Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Kailangan natin, we need a real leader para dito sa Pilipinas dahil, pansin nyo, ilang eleksyon na ang dumaan. Ang dami pong nangako. Tanong, naayos ba? Ayoko husgahan ng mga tao, pero kaya minsan bago naman. Kasi kung hindi naman naayos, bakit pa iboboto ulit? Unless yung kandidato, halimbawa ang politiko, katulad ni PRRD, naayos ang Davao, kita naman natin ang Davao. No?
Pero etong si Pastor Kibuloy, may ebidensya na tayo eh. Susunggaban na lang natin at iboboto na lang. Pero sabi ko nga, walang pilitan. Ang sa akin, gaya na sinasabi ko sa vlog ko, huwag kang maniniwala sa Banateros o kahit kay Coach Oli. Do your research. Because I am very confident na kung magre-research ka patungkol kay Pastor Kibuloy, marami ka mahahanap na resibo at ebidensya. Kita-kita po tayo uli, mga Banateros, dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag bali, banatan. Ako po si Coach Oli. At ako naman po si Boss Dada. At ako naman si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.